Ito yung pinakabago kong device, ang Aqara FP300 na sensor. Hindi ko pa nga na-install na to. Sa video na ito, i-prepare natin tong device na ito sa Home Assistant. On camera, ha? Pero bago yun, tatlo na yung matter device ko. Yung U300 na smart lock, yung H2 na smart switch, at yung FP300. Pero alam nyo ba, hindi pa rin nawawala yung 12 apps ko. 6 months ko na gamit yung U300 ko sa front door. At yung H2 na smart switch. Itong pangatlo, bagong-bago, FP300. Hindi ko pa nga na-install. Sa video na ito, pakikita ko sa inyo kung paano ko i-prepare ito at ikakabit sa Home Assistant. Real time po. Meron akong dalawang Sonoff Zigbee dongle E. Parehas nakakabit sa Home Assistant ko. Yung isa, dedicated na Zigbee coordinator. Yung isa naman, dedicated na thread-border router. Pero hindi yun yung unang plano ko. Ito yung tatlong bagay na natutunan ko sa unang matter setup ko. Una, akala ko, pagka magmamatter ka, kailangan mo pang bumili ng hub. Yung Aqara M3 hub nakita ko sa Amazon. $80 plus shipping. Wala pa kasing M3 hub dito nun. Kaya kahit gusto ko, hindi mo kaagad mabili. Pero may existing na akong Sonoff Zigbee dongle E. Nalaman ko na pwedeng dalawang protocol palang gamitin doon. Isang Zigbee coordinator at isang thread-border router. Ang tawag nila doon, dual firmware na. So, trinay ko siya. So, flash ko naman yung dual firmware. At na-detect naman ni Home Assistant. Dalawa na, Zigbee at saka thread-border router. Akala ko okay na. Pero hindi siya stable. Yung mga Zigbee devices ko nagda-drop. Pati yung mga thread devices ko nagda-drop. So, hindi siya reliable pang araw-araw. Ilang araw ko na rin siya tina-troubleshoot or inaayos. So, ang ginawa ko, bumili ako ng pangalawang Sonoff Zigbee dongle E. Hiniwalay ko na. Yung isa, ang trabaho lang ay yung Zigbee. Yung pangalawa, ang trabaho lang ay thread-border router. Hiwalay yung trabaho na nila. Mula nun, mas wala ng issue. Mas stable na. So, yun. Walang bagong hub. Pero, bumili pa rin ako ng Zigbee dongle E. Mga 900 pesos din yun. Kesa naman dun sa Aqara M3 na $80. Pero hindi totoong walang gastos. Pangalawa, yung pairing experience. Sobrang dali nito kaysa dun sa dati kong setup. Ito, hindi ko pa ito nasa-setup. Halika, gawin natin in front of the camera. Ito yung pinakabago kong matter device, ang Aqara FP300 sensor. Meron akong 6 na FP2 sensor, pero yun, Wi-Fi over matter. Ito naman, thread over matter. Same purpose, pero magkaiba yung protocol. Tapos, ito, kaya kailangan ko pa yung 12 na app. Katulad nito, pagbukas mo, kailangan mo pang buksan yung Aqara na app. At iselect yung thread protocol. Dalawa kasi ang pwedeng protocol nitong FP300, Zigbee at thread. Tapos, yung importante, yung matter QR code na nasa item. Ito yung kailangan i-scan. Sa Tuya device ko before, kailangan i-power on. Mag-blink ang LED. Ipasok yung Wi-Fi credentials, hintayin mag-discover. Minsan, 5 to 10 minutes per device. Pag malas, hindi pa lalabas. Ito, scan ko lang yung QR sa Home Assistant, commissioning, at ayan na. Hindi pa siguro umabot ng 2 minutes to. Nasa system ko na. Walang Wi-Fi credentials na pinasok. Yung U300 ko, same experience 6 months ago. Yung H2 ko, same. Ito, yung consistent na pairing experience ng Matter. And now, you saw it live. Naalala nyo ba na sinabi ko kanina na kailangan nyo pa rin buksan yung Aqara app para mapisil yung thread protocol at maikabit kay Home Assistant. So, technically, hindi pa rin siya 100% brand app free. So, kailangan nyo pa rin po yung app. Hindi nga ako nadagdagan ng app, pero kailangan nyo pa rin yung Aqara na app. Pangatlo, ito yung dapat nasasabihin ko na sa inyo ng straight. Kahit tatlong device na yung Matter devices ko, yung mga ibang devices naman like yung Tuya, yung Tapo, yung Shelly, hindi pa rin siya Matter. Tapos, syempre, ano pa rin yun? Kailangan konti-konti bago nila malagay yung Matter protocol. So, kailangan mo pa rin yung mga lumang protocols like yung Zigbee, yung Wi-Fi. So, ito yung totoo. 12 apps pa rin kahit may tatlong Matter device na
May mga ibang devices pa rin kasi ako, baka 60 plus, 70 plus pa yung devices ko na hindi pa siya Matter. Akala ko siguro noon, pag bumili ako ng Matter device, mas wala nang problema. Hindi pala. Pero unti-unti maayos ko rin to. Every year, siguro makapagpalit ng konti. Siguro may mga devices din na hindi na natin mapapalitan yung protocols. So, forever, ibang protocol na siya. Pero okay lang. Para sa akin, basta isa-isa kong napapalitan yung mga devices ko papunta sa Matter, papunta pa rin ako dun sa direction na gusto ko. Isang language, isang app, mas simple. So, yan. Tatlong bagay sa unang Matter setup ko. Una, hindi mo na kailangan ng hub. Basta meron ka lang nung Sonoff Dongle E. May kwento nga lang. Pangalawa, ang bilis mag-pair. Hindi mo na kailangan ng matagal. Less than 2 minutes lang, ayos ka na. Pero, kailangan mo pa rin yung brand app. Pangatlo, hindi siya instant fix. Unti-unti mo pa rin kailangan ayusin. Yung 12 apps ko, hindi pa rin nawawala. Pero baka next year, 11 na lang. And then, another year, 10 na lang. Sa next video, ipapakita ko naman kung paano ko i-automate yung electric fan namin gamit yung Tapo smart plug ko. At kung may gusto po kayong malaman tungkol sa pag-automate ng tindahan, comment down below po. Ako po si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless po.